Sa bawat sulok ng mundo, may mga kwentong hindi mo gustong marinig, mga kwentong tumutulak sa iyo sa hangganan ng takot at pagdududa. Dito sa kwento ng kadiliman, ibubunyag natin ang mga lihim na nais itago ng dilim. Mula sa mga nilalang na gumagala sa gabi hanggang sa mga misteryong bumabalot sa ating mga naniniwala. Handa ka na bang sumisid sa kadiliman? Kung oo, sumama ka sa amin at maglakbay sa mga kwentong hinding-hindi mo makakalimutan. Sa likod ng isang tahimik na baryo, may gubat na kilala sa mga kababalaghan. Sinasabi ng mga matatanda na walang sino mang pumasok doon nang hindi nakakaranas ng kakaibang pangyayari. Ang ilan ay hindi na nakabalik at ang iba ay bumalik, ngunit hindi na sila ang dating sarili. Isang gabi si Elio, isang batang mahilig sa pag-explore, ay nagdesisyon na tuklasin ang gubat na yon kasama ang kaibigang si Martin. Nagdala sila ng flashlight at isang lumang mapa na nakuha ni Elio mula sa kanyang lolo, na minsang nagkwento ng mga nilalang sa loob ng kagubatan. Sa simula, tahimik ang paligid habang binabaybay nila ang makitid na daanan sa gitna ng mga puno. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting may naririnig silang mga bulong na tila nagmumula sa dilim. Ang mga puno ay tila gumagalaw sa kanilang paligid at may mga aninong sumusunod sa kanila. Sigurado ka bang kaya natin ito? Tanong ni Martin, nanginginig na ang boses. Ngumiti si Elio, pilit pinapalakas ang loob. Nakakatakang isip lang ang lahat ng ito. Tara na, tuloy tayo. Ngunit habang nagpapatuloy sila, bigla silang nakakita ng isang batang babae na nakaputi, nakatayo sa gitna ng kanilang dinadaanan. Nang maglakad palapit si Elio, biglang naglaho ang bata sa hangin. Ano yon? Sigaw ni Martin, halos mabitiwan ng flashlight. Sa kanilang pag-ikot at muling paghahanap, napansin nila ang isang malaking puno na may ukit ng isang kamay. Doon, narinig nila ang isang bulong. Tulungan niyo kami. Paglingon nila, nakita nila ang maraming anino ng mga taong nawawala, mga mukha na walang laman ng mga mata, umaabot ng kamay na tila naghahanap ng kalayaan. Agad na tumakbo sina Elio at Martin pabalik, ngunit ang daan ay parang walang katapusan. Parang paulit-ulit lang ang daanan, hanggang sa makakita sila ng isang ilaw na papalapit. Isa pala itong lalaki, nakasuot ng lumang damit at may dalang lampara. Kung gusto niyong makalabas, huwag na kayong bumalik dito. Ang kaluluwa ng mga naligaw ay hindi kailanman makakalaya. Babala nito bago sila tuluyang nailabas ng gubat. Simula noon, hindi na bumalik sina Elio at Martin sa gubat. Ang bawat gabi ay puno ng bangungot ng mga anino at mga bulong na parang hindi sila nakatakas. Ang dilim ay hindi pa natatapos. Marami pang kwentong naghihintay. Kung nais mo pang magpatuloy sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kabanata ng kwento ng kadiliman. Tandaan, hindi lahat ng nasa dilim ay mananatiling nakatago.